Hello, kumusta po kayo lahat? Welcome po sa ating munting channel ng Inday Sara, Survivor, ang taga-ulit ng balita. Ang tanong ng taong bayan, sino nag-utos? Madam Chair, nobody can make an utos or an order to a Secretary of National Defense. Kundi, somebody above him. And who is above the Secretary of National Defense? It is the President of the Republic of the Philippines. It should be somebody from above. So, maliwanag pa sa sikat ng araw na Presidente. Sabi nga ni Torre, well-planned na yun. Hindi yun spur of the moment na paano na talagang ilipad. Ang palagay ko, dadami po ang sampina na hihilingin natin sa ating Senate President. Pagkarami-raming absent, makikita natin tayo-tayo lang na narito. Pag nag-issue tayo ng subpoena at hindi siya mag-attend at kinontempt natin, pwede bang ang utusang pong hulihin si General Torre ay si General Torre? Pero baka kasi kasama sa 80-page plan yung paghuli kay Senator Bato. So hindi talaga pwedeng ibigay muna sa atin. Senator Bato, anong comment niyo dan? I'm waiting. Kung sino mang may-ari nitong Gulfstream na ito, na aeroplano, ay kung may mga ari-arian dito sa Amerika, i-covered siya sa executive order na pinirmahan ni President Trump. So kung sino mang may-ari ng aeroplano na yan, mananagot siya. Sigurado ako, kung may Gulfstream ka na aeroplano, mayroon kang mga ari-arian sa Amerika. Kaya prepare for the repercussions of your action. Yung mga pulis kawawa, walang visa, dumating doon. Ano gusto lang gawin sa pulis natin? May mga pulis na TNT. nakasakay sa aeroplano. Sa loob ng aeroplano, Kaya nga, pina-escort. diba? Pina-escort Oh, sila. yung doktor ata yun. Yes. Oh, pinadala nandun. Walang papeles. Ano kaya yun? Ano gusto nila? TNT yung pulis natin doon? Kawawa naman. Dami naman nilang linabag na batas, pati yung immigration ng Amsterdam, pambira. Oh. Ayun Madam Ayan Chair. tayo. Yes, Senator. And with permission ni Senator Bato, Senator Bato, bato-bato sa langit, tamaan, wag magalit. Bato-bato sa Senado, sana hindi maaresto. Aray ko, wag kang ganyan. Hindi, pwede lang po bang, pinapatawa lang ko po kayo, but kasi po, nung last hearing, just if, alam nyo dahil naging Chief PNP kayo, nung tinanong ko kasi, dahil ang sabi, Interpol ang tinulungan natin, hindi ICC. So, ang sabi po nung cabinet members na nandito, kasi nung tinignan natin po yung dokumento galing sa ICC, what's the name of that document? Yung may pirma ni Ambassador? Yung parang return nila po. Tapos, nakapirma doon yung Ambassador Lacalinaw. So, sabi ko, so hindi natin tinurn over sa Interpol. Ang sabi lang hindi. Kung may representative daw ang Pilipinas ng Interpol dito sa Pilipinas, pag nag-request daw sa Interpol sa atin, pag tinurn over daw natin sa representative nila dito sa Pilipinas ng Interpol, sa Interpol na daw nating tinurn over. Tapos yun nga, yung Ambassador Lacalinaw, tinurn over sa ICC. Pero kung titignan mo, ang pirma niya dito, on behalf of the Republic of the Philippines, as representative, hindi as representative of Interpol. Pero ganun ba yung Interpol? So kung ako ang representative ng Interpol dito, or point person, na Pilipino ako So pag nagsabi ka sa akin na may huhulihin, pwedeng sa akin mo i-turn over, tapos ako magdadala sa ibang bansa. Parang malabo ng konti or... Baligtad nga, Madam Chair, no? Senator Cayetano, kapag in that case, ang requesting entity was Interpol ko, no? So, dapat, marami na akong ginawang nag-request ako sa Dubai nung pinapahuli ko si Kerwin Espinosa, yung drug lord na ngayon ay tumatakbo ng mayor ng Albuera. Grabe. Nung pinahuli ko doon, nag-coordinate ako sa Interpol, nung nakuha na nila, physically arrested na si Kerwin Espinosa, ako mismo ang nagpadala ng, kasi we are the requesting party. Ako ang nagpadala ng tao doon
sinundo si Kerwin, sinakay sa aeroplano ng PAL, pauwi dito sa Pilipinas. Pero sa atin ngayon, nangyari, Yeah. Interpol ko noon nag-request, tayo pa naghatid doon sa dahig. Very inconsistent yung mga actions na ginawa nating gobyerno.